Si Propeta Muhammad SAW ay sinugo upang ipaliwanag ang lahat sa atin, kaya naman magiging isang malaking kawalan para sa atin kung hindi natin susuriin at susundin ang mga paliwanag niya tungkol sa kahulugan ng banal na Quran. Alinsunod sa pangako ng Allah at sa propesiya ng banal na Propeta Muhammad SAW, isinugo rin ng Allah Ta'ala sa panahong ito ang isang hinirang na gabay. Sa makatuwid, tungkulin natin kilalanin siya, pakinggan ang kanyang mga sinasabi, pag-isipan ang kanyang mga paliwanag tungkol sa banal na Quran, at ipamuhay ang mga ito. Kung gagawin natin ito, tiyak na magiging matagumpay tayo sa ating buhay. Gayon din, ang mga khalifa ay nagsulat din ng mga paliwanag sa Quran. Si Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an ay sumulat ng Tafsir Kabir na nagpapaliwanag ng Quran ng detalyado. Bukod pa rito, mayroon ding Tafsir Sagir na nagbibigay ng malinaw na gabay sa atin. Sa kasalukuyan, ang banal na Quran ay naisalin sa iba't ibang wika tulad ng Ingles, Arabe at Aleman at iba pa. Kaya naman, dapat nating bigyan pansin hindi lamang ang pagbabasa ng Quran, kundi pati na rin ang isabuhay ang kahulugan at mga aral nito. Hindi sapat ang simpleng paghawak nito, paglalagay sa noo o pagbabasa lamang sa ating mga anak. Maraming magulang ang lumalapit sa akin para sa seremonya ng amin ng kanilang mga anak. Ngunit dapat nilang tandaan na hindi nagtatapos sa amin ang kanilang tungkulin. Dapat nilang itanim sa puso ng kanilang mga anak ang pag-ibig sa Quran at hikayatin silang basahin ito ng regular. Ang mga magulang mismo ay dapat na maging halimbawa sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng regular na pagbabasa at pagninilay-nilay sa kahulugan ng Quran. Kapag ang mga bata ay may mga tanong, ang mga magulang ay dapat may kakayahang sagutin ang mga ito batay sa kanilang kaalaman sa Quran at mga paliwanag ng khalifa. Maraming bata ang nagtatanong ng simpleng mga tanong, ngunit sa halip na sagutin sila, ang mga magulang ay dinadala ang kanilang mga tanong sa iba. Kung binabasa lamang nila ang mga paliwanag at pagsasalin, madali sana nilang masagot ang mga tanong ng kanilang mga anak. Sa makatuwid, ito ay isang mahalagang responsibilidad ng mga magulang. Matapos maturuan ang kanilang mga anak na magbasa ng Quran, dapat nilang tiyakin na mahalin din ito ng kanilang mga anak. At paano ito makakamit? Kapag nakita ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay tunay na nagmamahal sa Quran at isinasabuhay ito. Kaya bawat Ahmadi ay dapat mag-alala kung siya at ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak ay nagbibigay ng sapat na pansin sa pagbasa at pag-aaral ng Quran. Dapat nilang basahin ang mga paliwanag ni Hazrat Masih Maud salam, gayon din ang mga paliwanag ng mga khalifa. Ngayon, may mga audio at video na maaaring pakinggan at panoorin. Kung hindi natin ito ginagawa, dapat tayong mag-alala at suriin ang ating sarili. Nagampanan ba natin ang ating pananagutan sa pagiging Ahmadi? Sinabi ng banal na Propeta sallallahu alaihi wasallam na maraming Muslim ang iniwan na ang Quran. Gayunpaman, sinabi rin ng Allah Ta'ala sa Quran na siya mismo ang mag-iingat nito. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Katotohanan, kami ang nagbaba ng paalala, ang Quran, at katiyakan kami ang mag-iingat nito. Dapat tandaan ng bawat Ahmadi na lahat ng ating pagpapala ay nagmumula sa banal na Quran. Walang tunay na tagumpay ang maaaring makamit kung walang Quran. Sinabi ng banal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang mananampalataya na nagbabasa at sumusunod sa Quran ay katulad ng isang mabangong prutas na may masarap na lasa at mabangong halimuyak.
Samantalang ang isang mananampalataya na hindi nagbabasa ng Quran ngunit sumusunod dito ay katulad ng isang datilis, masarap ngunit walang halimuyak. Samantala, ang isang mapagkunwaring tao na nagbabasa ng Quran ngunit hindi ito isinasabuhay ay parang isang halamang may mabangong amoy ngunit mapait na lasa. At ang isang mapagkunwaring hindi nagbabasa at hindi sumusunod sa Quran ay tulad ng isang mapait na prutas na walang halimuyak. Mula sa halimbawa na ito, malinaw na dapat nating hindi lamang basahin kundi ipamuhay din ang Quran. Kapag ginawa natin ito, tayo ay magiging parang isang mabangong prutas na may mabuting lasa at mabangong halimuyak, tulad ng isang masarap at mabangong pagkain na paulit-ulit nating nais tikman. Gayon din, dapat ang ating pagmamahal sa Quran, dapat nating patuloy na pag-aralan at sundin ito upang hindi lamang tayo ang makinabang, kundi pati na rin ang ating pamilya at komunidad. Ang mga taong tunay na sumusunod sa Quran ay ang mga umuunlad sa espiritual, nagiging malapit sa Allah at nagiging pagpapala sa iba. Ang kanilang mga anak ay lumalaki sa isang reliyoso at mabuting kapaligiran. Ang kanilang mga tahanan ay nagiging puno ng biyaya ng Allah. Ang pagsunod sa Quran ay nagdadala ng tunay na gabay at nagdadala ng revolusyon sa ating buhay. Kaya dapat tayong maging masigasig sa pagbasa, pag-unawa at pagsasabuhay ng Quran. Ang sinumang nagbabasa ng Quran ngunit hindi ito sinasabuhay ay walang tunay na pakinabang, at ang sinumang hindi nagbabasa at hindi sumusunod dito ay nasa pinakamalalang kalagayan. Isang taong nagsasabing Muslim siya ngunit hindi sumusunod sa Islam. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam na may mga tao na tinatawag na Ahlullah, ang mga tao ng Allah. Nang tanungin siya kung sino sila, sinabi niya, sila ang mga nagmamahal sa Quran at sila ang mga hinirang ng Allah. Sa makatwid, hindi posibleng makamit ang tunay na tagumpay nang hindi sumusunod sa banal na Quran.